Hello, good morning. Ayan mga master, maaga tayo ngayon. At ngayong araw po ay maglalatag ulit tayo ng sapatos mamaya. Pag uwi natin, so latag tayo ng sapatos. Ay magsiship pala muna ako ng sapatos kasi meron tayong order ng sapatos. Ipapaship natin papuntang Bicol, Camarines Sur, sa Camsur, no? Dalawa. So papaship natin, nabenta na yung Jordan B Loyal natin, tsaka yung Kevin Durant na isang sapatos, parehong size 8. Alright, so yan. Update na lang tayo. At syempre habang tayo papauwi ay kwentuhan muna tayo mga master tungkol dyan sa ginagawa natin sa Ukay Shoes. Alam nyo, kasi syempre ako bago pa lang naman ako dyan sa Ukay Shoes din eh. Pa lang ako mga master, nakaka 6 bales pa lang. 6 pa lang yung bale na order natin, 6 na sako pa lang. So yun, and syempre kahit pa paano nakakabenta naman, no? Kahit pa paano okay rin naman. And pero realize ko lang, napansin ko mga master, ang dami pala talagang ang daming kalaban sa ganyang negosyo, no? Lalo na pagdating sa online business ng shoes na ukay, kasi sobrang napakaraming mga seller pala talaga. Hindi ko na pag-aralan yung ganung sistema, no? Yung lagay ng business na yan. Basta pumasok lang tayo ng walang pag-aaral kasi na-excite lang ako. Ayan, kasi dito sa amin wala naman nag-uukay, malayo. So naisip ko, di ako na lang. Ayun, pero pagdating sa online, grabe ang labanan. Pag meron isang taong nag-post ng kailangan niya ng ganito sapatos, ang daming comments ng mga seller. Sobrang dami. So ayun, at saka syempre online, malawak ang market sa online. Kaya rin, di ba? Depende rin talaga. Ang labanan is pagandahan ng sapatos at saka pamurahan. Yun ang labanan ngayon. Ngayon mga master, may kalaban. Syempre yung mga binibenta namin mga sapatos sa ukay, urig yun, di ba? Urig tapos ukay. May kalaban din talaga na mahigpit, yung mga copycat shoes na brand new tapos medyo mura, no? So yun yung kalaban ng mahigpit na kalaban ng mga nag-uukay. Kasi nga syempre bago, walang issue, pero hindi naman original, no? Copy lang. So yun, nasa customer na rin kung bibili niya o hindi. Pero maganda kasi sa mata yung mga yung mga brand new, saka may box. kahit na hindi original. Ayan, sa ukay mga master, tsambahan talaga makakuha ng lahat magandang items. Hindi naman lahat yung nakukuha natin na 24 pairs, hindi naman lahat yun mabibenta. So yan yung natin, disadvantage, no? Tapos hindi rin lahat maganda. Kagaya nung nakaraan, nakuha natin dalawa lang ang mabibenta ng magandang presyo. The rest talagang talagang yung huling bail natin, itong pang-6 na bail, lugi talaga ako dyan. Sobrang lugi talaga. Hindi ko masasabi mababawi ko yung puhunan ko dyan. Hindi ko masasabing kikita ako sa kondisyon ng mga sapatos na nakuha ko. So yan ang risk kapag ikaw ay pumasok sa ganitong klaseng business mga master. Lalo na dito sa parte ng Manila, NCR. Kasi dito labanan pagandahan, tsaka pagandahan ng quality, tsaka pamurahan. So minsan merong magkapresyo kayo ng sapatos pero mas maganda sa kanya, mas quality. Siyempre yun ang bibili ng client. So ayun mga master, kaya tip ko dun sa mga papasok sa ganitong business, kailangan handa ka sa mga consequences na madadating sa'yo mga master. Normal na makakakuha ka ng mga items na talagang kala mo basura na, which is 2 beses na nangyari sa atin yan.
no? So nasa sayo na yan, desisyon mo na kung tutuloy ka o hindi. And syempre ang ukay business is ano yan, risky, lalo na sa mga distributor. Kasi ang mga supplier, wala yan, walang pakialam yung mga supplier, mga master. Kasi yan, magbabagsak lang yan. Tapos pag nabayaran, wala na silang pakialam. So ang nagsasuffer kapag ikaw ay nasa ukay business, yung mga reseller sa baba, sila talaga. Wala man nagsasabi niyan mga master, pero totoo yan, ang nagsasuffer yung mga reseller kasi sila yung end product, no? Sila yung kumukuha ng item galing sa supplier. Ang supplier naman sasabihan ka lang yan, buy at your own risk, 'di ba? Pagdating sa reseller, pipiliin ng reseller yan para mabenta man lang yan ng maayos. So ang risk talaga wala sa dun sa supplier, kundi dun sa reseller na, yung maglalatag na or yan magtitinda na, sila na yon. Kasi syempre para sila makabenta, hindi rin sila magbebenta ng sira, di ba? Syempre yung mga makukuha nating sira, hindi na natin ibebenta yun. Meron man nagbebenta pero sobrang baba na, palugin na lang para maging pera na lang. So yan, kaya doon sa mga pasok sa ganitong klaseng business, ay wag muna kayong mag-full kung may puhunan kayo, wag muna. Ang tip ko ay unti-unti lang, no? Unti-unti lang. Kagaya ng ginagawa natin, hindi muna tayo nag full blast kasi wala naman tayong puhunan. So unti-unti lang para pag nalugi ka, hindi masyadong masakit, di ba? So yun lang tip ko mga master. And let's go, punta na tayo sa bahay, tapos maglatag na tayo. Ay isi-ship ko muna yung yung tawag nito, yung sapatos. Tapos asikasuhin ko rin pala muna yung van. Napapabayaan ko kasi yung van eh. So, good morning mga master. Ayan, nandito tayo ngayon sa ating van. Update sa ating van. Okay tayo ang bukas. Yun. Update ngayon sa ating van. Sa van natin. At ayan, chine-check ko kasi yun na nga, di ba, balak natin gawing camper van to. At doon sa nagtatanong kung kumusta na yung van natin, all goods pa naman mga master. Syempre nandito lang nakapark. Ay ko, sakit, hindi ko pa siya maasikaso masyado dahil masakit pa yung tuhod ko, injury sa basketball. Ayan, so nandito tayo ngayon sa van mga master. At so ito yung plano ko, no? Ang gagawin ko dito, tatanggalin ko yung upuan sa likod. Ito, ayan, tatanggalin ko na yan. Tanggalin ko yung upuan na yan. Hindi ko lang alam kung isasama ko tong nandito sa pero ito munang nasa likod tanggalin ko para kahit pa paano maumpisa na natin ito, no? Ayan. Regarding naman sa kung itutuloy natin yung pagiging camper van ito, syempre tutuloy natin mga master. Kaya lang hindi ko siya magawa ngayon dahil nga syempre kapos ako sa budget. Kasi merong konti pero hindi po pwedeng gamitin dahil syempre meron din mga pangangailangan na mas importante. Pero hanggat maaari, gusto ko na rin umpisahan tong van na to dahil yan, gusto ko rin gamitin na siya sa camping. Tapos gusto ko rin na ang mga gagamitin kong mga materials dito yung mga second hand lang, no? So naghahanap-hanap na ako ng mga palochina na pwede nating magamit. Total, di naman tayo na magbabayad sa labor dahil ako na yung gagawa. So kaya unti-unting ko na to. Kailangan ko na lang action. Yun na lang ang kailangan ko para maumpisahan to. So all goods naman to mga master, no? Tignan nyo naman. Ano to? One click start to. Kondisyon ng makina nito. Pag i-start mo, andar agad dyan.
Naayos ko na to eh. Oh, ano mo? Nakita niyo naman, umaanda agad. One click start. So, ito yung plano natin dito. Ito, patanggalin ko na tong likuran na to. Ayan. Ito kasi ang pinaka-garage ko eh. Pero pwede naman tayo mag-camping ng ganito pa, no? Meron pa dito sa likuran. Huwag ko kaya muna tanggalin. Pero gusto ko na rin tanggalin eh. Pero kung hindi ko tatanggalin, mawawala ng ano. May higaan pa ako. Grabe yun, nagkakaagiw na yung ano natin, van natin. Hindi talaga nagagamit na kasi. Hindi rin may takbo ng malayo dahil ang mahal ng gasolina. Yun ang mahirap ngayon. Sobrang mahal ng gasolina. Pero kung magagawan ko to, yung mga tools ko nasa ilalim. So ayan, mga master. Inisip ko na naman ako. Ayan. Ang ganda ng kondisyon ng makina nito. Ang luwag, di ba? Napakaluwag mo. Ayan. Pag ito natanggal ko to, hindi, ito na yung umpisa ng ating start ng build up. Lalagyan ko to dito na lagayan ng mga problema ko lang talaga yung paglalagyan nito eh. Itong mga upuan na to, kung saan ko lalagay, yun ang nag-hold back sa akin para ayusin to eh. Ayan, stable na yung minor nyo. Bomba. Stable na yung minor nyo mga master. One click start, diba? Patayin natin. Start ulit natin. Bang. Yung hindi ko pa naayos to, medyo hard starting. Buti ngayon okay na. Ayan, napakadumi niya. Pero lagi ko naman tinatanggalan ng alikabok yan. So ito po yung update sa ating van ngayon mga master. Biyahe na lang ang kulang ito. Konting setup. Ang tanong, kailan ko siya may ibabiyahe sa camping? Yun ang tanong dyan mga master. Yan, pinapagpagan ko siya ng alikabok from para hindi dumikit. Kahit naman nakapark lang to dito, lagi ko naman linilinis to. Alikabok, araw-araw nga lang. Para at least kahit paano hindi man yung alikabok, hindi kakapal. Ayan, linis lang tayo muna. Hindi ko naman pinababayaan to mga master. Pinapa-under ko, minsan ginagamit ko dyan lang sa malapit. Mamaya try nga natin dalhin sa C5 to, no? Try natin mamayang hapon kung makakaalis tayo dito kasi minsan ang hirap magmaniobra dito sa amin dahil sikip. Try natin mamaya kung makakaalis tayo. Itambay natin sa C5. Ayan, medyo malinis na. So siya nga pala, ito lang ang binili. Pero ito, lilibre ko na itong mga master. Free na to. Itong Kevin Durant na to. Ayan, ibibigay ako ng free mga master. Basta good yung buyer natin. Okay, so buy one, take one. No? Ayan, free shipping.
So ayan, nabalot na natin. Papuntang Kamsur. Dalawa. Dadalhin na natin sa JNT. Let's go. Clean wrap. Clean wrap. JNT. Dito tayo ngayon sa JNT Pulang Lupa branch. Okay, proof of shipment. Ayan mga master, JNT papuntang Camarines Sur, Tinambak. Okay, thank you. Mga master, good morning. Naglatag ulit ako. Kapon di ako naglatag, ngayon naglatag ako. So ito yung mga shoes natin, halo-halo na yan. May old stock, may new stock. And may mga presyo na rin, no? Sana makabenta tayo kahit isa lang. Tingnan natin kung mayroong bibili dito sa ating mga sapatos. May mga presyo na yan. Kaya wala nang tanungan. Kasi pag nakita nila, meron ng presyo sa gilid. Kagaya nito. Kagaya niyan. Ayan, meron o. 300, size 8. Ay, ito wala. Ayan, meron to. Ayan, 600, size 9.5. So yan. Yung iba dito, ito pa yung itong isa na to. Ito pa yung unang-una nating bale. Hindi pa rin nabibili to. Walang may trip eh. Ewan ko lang kung magkakaroon yan. Ayan ang unang-una natin. Yan ang natitira. Ito at saka ito. Yung dalawa na yan. Yan ang natira sa una nating bale. Pang-anim na bale na natin ngayon eh. So, halos karamihan dito puro bago na to. Bagong stock na. Yun na lang yung dalawa yung natira sa unang bale natin. Yung lining at saka yung anta na yan. Okay, so meron pa tayo ditong 30 plus pairs. Kasi nabili na rin yung iba. Hindi ko na nabidyohan pero nabili na. Meron tayong pinadala sa Bicol. Ay hindi, nabidyohan ko pala yung pinadala ko sa Bicol. Dalawang pares. Ayan, yung Jordan na B-Loyal. Tama. Ayan, so sa mga interested dyan, sa mga nagtatanong kung saan, dito lang ako sa Block 19 Bernabe Compound, Pulang Lupa, Las Piñas City. Yung sa mga nagtatanong kung saan ang location. So, ayan, bisita lang kayo, baka meron kayong size dito, matripan nyo. Today is Tuesday. Ano binibili mo rin? Ganda pala nito eh. $650 lang. Panis. Spiky pa. Oh. Spiky pa. 650 lang. 9.5 Jordan 35 spiky pa mga master. Ganda. Akala ko may issue to pero okay pala siya. Alright, so yan mga master. Ang init ko. Kaya tinakpan ko muna tapos iligpit ko yung mga sapatos natin. Kasi maaarawan eh. Mamaya na natin ibalik yung latag natin. Balik latag na ulit ako. Wala nang araw.
Yan. Wala pang nabili. Puro ano lang, puro tingin lang mga master. Actual kasi puro online yung buyers natin. Ayan. So, latag for today, ang oras ay alas 9 ng umaga. Sana may bumili. Kahit isa lang. Meron pa dun sa ilalim na yun. Meron pa sa loob. Hindi ko pa nailatag lahat kasi ano. Wala na akong pagpupwestuhan. Wala rin akong lalabasan kapag linatag ko lahat. O, salutin mo na. Pag ano, shooting sa Aspire, daan na lang. Shooting tayo. Sige, sige. Don Chic, binili na. Uwi na, thank you. Ayan, 1-0 na tayo. So, ayan, nabenta na yung Luka 1 natin, no? Jordan Luka 1. Meron talagang, kahit matagal lang hindi nabibenta yun, pero meron talagang mga taong ano, magugustuhan yung ano, yung, hindi ko rin gusto yun pero nagustuhan yun. Please, nabenta na. Akala ko hindi mo bibenta yung Luka 1 natin. So, sabi nga nung isang kakilala natin sa ano, merong mga sapatos na ayaw nung iba pero gusto nung iba. Kaya, tapat-tapat lang yan. Actually, ito yung tinitingnan niya. Kaso, hindi niya nakuha. Visit mga master. Gaya nga ng sabi ko ay i-road test natin itong ano. Ay idadali natin sa C5 yung van. So ito na yun. Dadali natin sa C5 ngayon. No? Para naman gumalaw-galaw to dito. Let's go! Para naman ano, kahit pa paano maano yung van. Wala akong ano, tripod. Kahit pa paano gumalaw. Kasi tagal na rin naka-stock dito. So, ayan. Tayo ay mag-jogging. Mag-jogging ako eh. So, tama-tama. Para naman ma-practice tong ano na to. Ma-practice tong van na to. Punta muna tayo ng C5 mga master. Tagal na rin kasi nakapark ko dito eh. Okay. Ay mga master, nakatakas na ako sa sobrang sikip na parking sa amin. Uy! Bakit hindi na pupunta si Geddy? Ayan mga master, dala-dala natin yung van natin. Oh, ayan oh. Nandito tayo sa C5. Ayan, nakabiyahe rin yung van natin dito. Tambay-tambay muna kami dito ni Tatay Owe. Nakalimutan ko mag-video kanina nung maliwanag pa kasi nawili kami maglakad-lakad. So yan. All goods. Yan sa mga nagtatanong, ito yung van natin, mga master. Kanina may lumalagitik sa ilalim, may umiingit-ingit eh. Pero nawala din nung ano, nung tawag nito, nung inano ko. Pinatakbo ko. Teka lang, tingnan natin. May umaano eh. Yun, oh. Nawala din naman. Kailangan lang yata ng ano, mahigpit.
Ewan ko, merong tumutunog-tunog kanina eh. Pero nawala na rin.